Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong apunan ko. Ito na po ang aking apunan. Red rice, brown rice mix. Ito naman ang aking ulam. Instant Mami. Siyempre, pagkain ng masa, yan eh. Lahat ng nakita nyo yan, ibinigay po ng ating Panginoon Diyos sa akin. Ayon sa Mateo 6:9, sabi ng Panginoon Yesus ganito, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, ang sabi niya, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ibig sabihin, sadyang pinaiingi po tayo ng Panginoong Yesus ng pagkain sa Diyos, araw-araw. Ano naman ang sabi ni Pablo? Magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat yan ay kalooban ng Diyos para sa inyo. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Kaya ugali natin magpasalamat sa Diyos. Ang problema dito, tayo mga tao, ang gusto natin, limbawa yung kakilala natin, kapitbahay natin, pag binigyan tayo o ano man yung binigay, anong sinasabi natin? Maraming salamat. Pero ang Diyos, siya nagbigay ng buhay sa atin eh. Yung hininga natin, yung lahat nasa atin, bigay ng Diyos yan. Pagkain. Pagkatapos yung iba, kain lang ng kain, wala mong pasalamat sa Diyos. Yung iba naman, kapag dumigay sila, tsaka sila pasasalamat sa Diyos. Hindi. Bago ka pa kumain, magpasalamat ka na sa Diyos. Hindi pa napakaganda niyan na hindi ka pa kumakain, pinasasalamatan mo ang Diyos. Ganyan po talaga ang totoong makadiyos na tao. Hindi yung, darling, anong ulam, anong pagkain ta? Halika na mo po na, kain na kayo ang mga anak. Ang mga po kain na. Tapos wala ka nakikitang pasalamat. Ano yan? Nung araw ng bata ko, may mga sinasabi sa Pampanga eh. Ewan ko, di ko malaman ng kahulugan. Basta sabi ng moros ka. Di ko rin makuha kung anong salitang moros na yun. Kasi bata pa ako noon eh. Ewan ko naman, ba't hindi ko na itanong matanda na ako. Kung anong salitang moros. Ewan ko. Siguro, ibig sabihin, wala kang pakialam mo, hindi ka mapagpasalamat. Parang siguro yun ang ibig sabihin ng moros. Kaya tandaan nyo po, kailangan mapagpasalamat tayo sa Diyos. Lalo na pagkagising natin ng umaga, pasalamatan na natin ang Diyos. Sa banig pa na kung maaari. Huwag na po kayong tatayo. Kahit nakaupo lang kayo sa banig. Sa Diyos lang kayo pasalamat. O kaya bago ka man lang matulog, kaibigan, pasalamatan mo naman ang Diyos. Kapag nasa banig ka, walang problema sa Diyos. Alam nyo, walang problema sa Diyos yan eh. Ang importante sa Diyos, yung pasalamat natin. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo eh. Yan ay kalooban ng Diyos para sa inyo. Kalooban pala ng Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos, dumapa ka, mahupo ka, lumuhod ka, o nakahiga. Bahala ka. Basta yung damdamin mo, andon ang alin. Magpasalamat ka sa Diyos. Yun po eh. Pati yung mga iba't ibang sekta ng reliyon, pati yung ba namang lolood kayo, keso kayo. Hindi titignan ng Diyos yun. Ang tinitignan ng Diyos yung laman ng puso ng tao, kaibigan. Kung hindi mo kayang lumod, may sakit ang tuhod mo, hindi dumapa, umupo ka. Ano pa problema ron? Ang importante, yung pasalamat mo sa Kanya. Yan ang tinitignan ng Diyos. Hindi yung, kung inyo naman mga reliyon, nagugulo din kumisa ng mga reliyon na ito eh. Ginagawa pa nila pahirapan samantalang ang Diyos. Wala nga kahirap-hirap ang gusto niya. Kala mo, ba't nagagaling sa Biblia? Pero pag susurihin mo naman, palpak din naman. Sige na, tama na muna yung sermo. Kumain na muna tayo.
Salamat po, Panginoon. Nakapagbigay ko ng konting mensahe. Pagpalain mo nawa ito sa mga nakikinig, nanonood ng aking munting video, na nawa meron po silang mapulot kahit konti lang. Sapagkat ito kung yung chismosa ka, pinupulot, di wala naman sa Biblia. Samantalang yung sinasabi ko, biblical naman, na biblical po, Panginoon Diyos. Salamat po sa ngalan ng Panginoon. Okay, yung mga nakikinig, nanonood, sana meron kayong napulot, kahit konti lang. Kaya sana masawala kayo na lang natira sa inyo. Sige na, kain na tayo, ano? So, nakita nyo naman siguro yung pagkain ko. Ayan, red rice, brown rice mix. Pagkain na senior citizen po yan. Kung meron pang brown rice, bibili pa ako, ihalo ko yan. Halo-halo na talaga. Ito, stop mami. Siyempre, pagkain ng masa yan. Yan ang kaya natin Di ba? Importante. Yung binigay ng Diyos, pasalamatan mo. Kahit ano ba yun. Hindi ka na, wag ka na maghanap ng yung wala. Yung andyan, binigay ng Diyos, pasalamatan mo na siya. Sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Timoteo chapter 6 masiyang ka na kung may kinakain ka. O may pagkain ka naman maliwanag ang sabi ni Pablo. Magpasalamat ka na sa Diyos kung may kinakain ka. Okay ba, kaibigan? Napakasarap namnamin kasi ang salita ng Diyos. Ayan. Baka sabihin nyo ng version, assignment nyo yan. Basta nandun lang kung may Biblia kayo, unang Timoteo chapter 6. Bahala na kayo sa verse, assignment yun, para naman magbasa naman kayo. Bye-bye. Sige po, hanggang dito na lamang ang video natin, ano? Thank you for watching. Okay? Yung brown rice, red rice, wala pong lasa ito Para magkalasa. Ito. Kasi kantan. Bisa mo. Di may lasa. Salamat po sa inyo. Thank you for watching. Like, share. Kayo na share po kayo. God bless us all po. Bye-bye. In Christ alone. God is good all the time.